naging laman siya ng balita taong 2016 kahit kasi siya'y nabugbog at sugatan, nagawa pa rin niyang rumampa sa harap ng media. Makalipas ang 8 taon, comeback is real para sa beshing si Diwata na focus na raw ngayon sa kanyang business. Sa lahat na siguro ng nasapak at nasaksak, siya lang ang nagawa pa ring maging poised. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Ang beshi na nag-trending taong 2016 na kahit pa may gasa sa gilid ng kanyang mata at sugat sa kanyang kamay, nagawa pang rumampa ala Miss Universe. Siya si Diwata, nasangkot sa gulo matapos sawayin ang dalawa niyang kakilala na nahuli di mano niyang gumagamit ng droga. Ang isa sa mga ito, kinater siya. Minsan nahuli ko silang papadsisyon doon sa ilalim ng tulay, sa kung saan ako nakatira. Bagay kayo sa kulungan kasi mga kriminal kayo. Tingnan mo, ginawa mo sa akin. Ang ganda-ganda na mukha ko, sinira mo. Kamusta na nga ba ang nagreyna sa selda? Bring it on! 2024, si Diwata rumarampa pa rin ngayon. Pero hindi na sa presinto, Welcome to Diwata Paris Overload. kundi sa sarili na niyang pares business dito sa Pasay City. Tara, kain tayo. Pang ilang kaldero na yan ngayong araw? Ay naku, sobrang dami na. Siguro mga pang-siyam na to, no? 8, mga ganyan. Pag nag-underize ka, ang gagawin mo pag nagbayad ka na, kuha ka na lang ng kuha, sabaw, kanin. Laman lang po ang hindi andi. Ayan, ito po yung bahay ko dati. Dati po, dito po ako nakatira. Kaluluwas lang daw noon ni Diwata ng Maynila mula Samar nung naging laman siya ng balita. Ito po yung bakas, yung piklat, yung sumira na maganda kong mukha. Ito mayroon pang natitira. At yung sa aking kamay mayroon dito. Hindi na masyadong kita. Ang mga nakabardagulan niya, napakawalan na raw ng mga otoridad. Nagkapatawaran na kami. Dating sumasideline si Diwata sa pagko-construction hanggang nagtinda rin siya ng kape, sigarilyo at candy. Hanggang sa may naipon na ako, bumili ako ng kaldero, bumili ako ng kalan, tapos nag-start na kami mag-Paris. Maganda po ako sa afternoon. Libreng kiss lang po ako, kaya ko ibigay sa ngayon na libreng kiss. Ang dati madalas uminit ang ulo sa mga pasaway, ngayon naiinitan na lang sa dambuhalang kalderong kaharap niya araw-araw. Package ko na, unli rice ka na, may free soft drinks ka pa, unli sabaw ka pa, for only 100 pesos. Siguro yun ang nagustuhan ng mga tao kasi sulit talaga. Saktuhan lang yung kinikita. At wag ka, ang dating nakatira sa tulay, meron na ngayong disenteng tirahan. Simple lang pang bahay ko, pero ang laki po ng pasasalamat ko dahil at least dito, kahit simple lang siya, at sigurado naman ako na safe kaming lahat. Dati, ang sasakyan ko, bike lang, ay nakabili na ako ng sasakyan na talagang pinaghirapan ko talaga. Nakakatuwa. Napapanood namin sa sa Facebook. Kaya sinubukan namin ni Mrs. kumain dito. Balikan namin ang tropa ko. Nakakapag na kanin na po. Feeling ko nga, akong dinadayo, pangalawa na lang yung tinda ko. Caught on camera naman sa CCTV taong 2016 ang insidente ng pananaga sa barangay E. Rodriguez sa Quezon City. Sa simula, makikita muna ang isang lalaki na nakaupo habang nilalaro pa ang isang bata. Nang walang kung ano-ano, nilapitan siya ng isa pang lalaki at inambahan siyang iitakin. Pero ang balita tungkol sa pananaga, imbes na ikaalarma ng mga netizen, napagkatuwaan pa. Kita yung CCTV, talaga tinagayo, no? Malakas po yung guardian angel ko sa likod. Nakita ko, ginanon mo saan tumama yun? Hindi, baliktad yung baliktad. Baliktad. Nakabaliktad! Baliktad. Ginaya ko lang si Bato sa'yo, binaliktad yung talim.
And boogsh! A meme was born. Naaalala niyo pa ba ang lalaking binansagang si Pinoy Batusay? Makalipas ang 8 taon, dumayo kami ng Morong sa Rizal para kamustahin si Valentino. Mula raw nung siya'y nag-viral, niyakap na niya ang pagiging Pinoy Batusay. Katunayan, bago ang interview sa kanya ng aming team, si Valentino, eto, ipininta pa ang kanyang alias sa t-shirt. At saka isinuot para raw in character siya. Japan character ng ano yan eh. Warrior yan eh. Kenshin Himura, alias Batusay. Lagi ko pinapanood yan eh. Ayaw niya nang pumaslang, kaya binaligtad niya yung talim. Kaya ginaya ko, para hindi ako makapaslang. Best friend daw talaga niya ang lalaking muntik na niya noong mataga. Sabay kami kumakain, saan siya pupunta, magkasama kami. Ninong nung anak ko lalaki. Hanggang nagkasulian ng araw sila ng kandila nung nagkaroon sila ng pagtatalo. Nagsumbong yung anak ng kumpare ko na itong asawa ko pinagbumura niya. Bale, pinatawag kami sa barangay. Sabi ko, okay na to. Para magkaayos na ng mabuti. Parang nakilala ko sa hindi magandang paraan. Sabihin ng mga bata, ay gagayahin ko siya. Parang bad image yung ginawa ko, di ba? Kaya nagsisisi rin ako. Ang suot niyang t-shirt nung araw na siya'y nanaga, i-display ni Valentino sa kanilang dingding. Dating t-shirt yan, tapos pinutol ko na lang. Habang ang itak na ginamit niya, Ano sadya mo rito sa aking tindahan? Yung itak na ginamit ko doon sa... ibinenta niya kamakailan lang kay Boss Toyo. Kilala ko na to! Si Batusay! Yan! Si Batusay! Herald Sword. May talim eh. Hindi, pagtaga ako, biniligtad ko. Magkano mo ito binibenta ngayon? 30. 30. Alam mo, mahirap tumawag sa ganito kasi baka mamaya maganito. Oo, tayo mo na. Ilalayo mo muna. Kasi mahirap na. Oh, Hanggang 25, pwede. mataas to. Mataas. 16,000 last. Ayan na. Parang gitna. 16,000. Sige, sige. Okay? So, din maraming salamat. Napasaya mo ako. Binenta ko na kasi nung mga panahon, wala akong trabaho nun eh. Okay naman, nakatulong naman sa akin. Dadalhin niya sa museum niya eh. Kakaiba na yung mga dinadalo dito. Samantala, ang lalaking tinaga ni Valentino na malakas daw ang guardian angel, Pandisol! kapitbahay pa rin niya, ang tindero ng pandesal na si Chris. Dahil nga doon sa kumari ko, kaya nag-away kami. Nasigawan ko yung kumari ko. Nakarating kay Tino. Kaya siyempre, kahit sino naman magalit yung asawa. Wala na raw siyang masamang tinapay kay Valentino. Hindi ko na dinimanda yung kumpare ko kasi alam ko naman na dala lang ng galit niya. Hindi na ako tulad na dati, araw-araw magkasama kami. Ngayon parang ano na tuloy ako, nagdadalawang isip lagi na magagawin niya ulit. Pandisa! Ay, pre! Ikaw ba na yan? Ay, tama. Malapit na pala, ano mo, pag-isapan natin yung dali. Taas kami na. Sakto, break time na, oh. Walang masamang tinapay sa magkumpare, ha? So, Para ma-manage yung galit, we always have to think na tayo yung accountable doon sa actions. And yung galit, kinakailangan ine-express ito in a way na assertive. Sa totoo lang, lahat naman tayo nagagalit. Ganda-ganda na mukha ko, sinira mo. May sukdulan ang ating pasensya. Pero sa oras na sa tingin natin, sasabog na tayo, mahalaga munang huminga ng malalim, kumalma, at baka maya-maya lang, makuha na uli nating tumawa. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.